Pinapalakas na ni Bronny yung loob ng mga teammate niya Base kasi sa kanya, magtiwala nga raw muna sila sa tatay niyang si Lebron sa first round na to na mangyayari. Dahil expected na makakabalik si Luka sa Game 3. Pero nagbabago-bago kasi yung mga report. May report pa ngayon na pwede nga raw mauna pa si Reeves na makabalik sa first round, Game 2 or Game 3. Base yan dito sa team doctor na si Xiao. Kasi hindi nga raw ganun ka-risky yung oblique injury ni Reeves na nakuha. Lalo na kung iingatan nga raw yan sa loob ng court Kumpara sa hamstring injury ni Luka na base mismo sa mga analyst tulad ni Danny Green, masyadong risky dahil grade 2 hamstring ang lumabas sa MRI niya, kaya may muscle tear talaga na apektado at possible kasi kahit na ngayon na nasa Spain nga raw siya para sa phase 3 ng injection niya, kung makabalik siya ngayon sa LA, kailangan pa rin nga siyang i-evaluate. Base mismo sa report, itong April 25 possible makabalik yan. Kung successful, possible makapaglaro siya sa series game, Game 6 or Game 7. Ewan ko lang kung may Lakers pa niyan. Pero usog, dahil kahit makabalik nga raw yan sa Game 6 or Game 7, possible na nasa minutes restriction pa yan at hindi pwedeng ipilit ng coaching staff na gamitin nga raw si Luka. Dahil base mismo sa mga analyst at mga NBA doctors, yung injury ni Luka na hamstring pinakadelikado dahil mabilis na bumabalik nga raw o nagiging dahilan pa yan para maging prone injury ang isang player na nakakakuha ng hamstring. Sa record kasi ni Luka last February na injury na yan ng hamstring kontra Philadelphia, kaya na-absent pa yan ng 4 games dahil sa injury na yan. Kaya halos 2 months mula ngayon, bumalik nga raw agad yung hamstring injury niya. Kaya ngayon masyadong pinag-iingat na itong si Luka. At kay Redick na rin mismo nang galing na wala silang balak na ipilit maglaro si Luka o si Reeves ngayon sa first round. Lalo na kung makita nilang hindi talaga kakayanin at pwedeng malagay pa sa alanganin yung mga to. Sinabi na yan ni Redick bago niya pa i-out indefinitely yung mga to Kaya dalawa lang talaga yung inaasahan dyan, makabalik ng maaga o mas matagal pa, depende nga raw sa lagay ng injury ng mga to. Yung injury kasi ni Reeves, hindi nga raw ganun ka-risky kumpara kay Luka. Kaya sa practice, sinusubukan na yan. Kung makita ng mga coaching staff at medical team na maging maayos ang lagay ni Reeves, possible magamit yan sa first round na to. Game 2 or Game 3 based sa report, pero wala namang lumalabas na nasa day-to-day na yan. Kaya wala talagang no choice ngayon ang Lakers kundi umasa kay Lebron mula sa third option balik sa pagiging first option at team leader. Kaya si Bronny sa interview sinabi niyan na kung gusto nga raw nilang manalo, kailangan nilang sumunod at magtiwala sa tatay niya. May katwiran naman talaga yung sinabi ni Bronny dahil si Lebron lang rin ngayon ang naaasahan nila lalo na sa experience at pagiging veteran nito sa playoffs. Kaya wala silang dahilan para hindi naman talaga sumunod Yan lang rin kasi talaga yung matutulong ni Bronny, magpalakas ng loob sa teammate niya ngayong playoffs. Mali ako, meron din palang Marcus Smart na maaasahan sa pagiging veteran at playoffs leader. Yan din mismo yung nakikitang magtatrabaho kontra dito kay Durant. Siya yung naka-assign para pigilan itong si KD sa series na to. Na kay KD na rin naman kasi tayo, sa report naman ngayon may nakuha yan na knee contusion habang nagpa-practice itong week. Kaya biglang nilagay yan sa questionable list isang araw bago yung game nila bukas. Parang pinapaasa na naman ng mga to ang Lakers Sa buong season na to, walang record ng injury itong si KD. Mula sa knee, tapos sa practice game niya, dyan niya pa nakuha ang injury. Kaya kung legit nga raw talaga, paniguradong manlulumo ang Rockets. Si KD nag-average pa rin yan ng 27 points per game. Kaya malaking impact yan sa team offense. Siya rin mismo ngayon ay nasa high usage sa series na to dahil walang Luka. Kaya mas maraming pabor at mataas ang odds sa kanila dahil kay KD. Magbibigay ng final update nga raw yung coach na si Ime Udoka mga 1.5 hours bago magsimula ang Game 1. Kaya last minute decision talaga kung maglalaro si KD o hindi Pero sa tingin ko, maglalaro yan dahil importante ang Game 1 at Game 2 na to lalo na sa home court sila ng Lakers. At kung makukuha ng Lakers ang dalawang magkasunod na game na to lalo kung walang KD, paniguradong babalik sa Lakers ang momentum at pwedeng pumabor sa kanila ang series. Lalo na kung matuloy isa man dito kay Luka o Reeves sa Game 3. Yan yung inaasahan dyan dahil may pagkakataon ang Lakers sa series na to lalo't may 2 days rest bawat games. Kaya kung makaka-recover ng mas maaga si Reeves, possible talaga na makabalik yan sa Game 3.
Sa practice game naman, si Lebron binigyan din sa mga teammate niya na ang Rockets nga raw ang pinakamalakas ngayon pagdating sa offensive rebound. Advantage ng Rockets ang miss shot at second chance opportunity. Kaya yung pinakailangan nga raw talaga nila sa series na to, box out, makipagpisikalan, gawin yung trabaho sa ilalim. Sinabi niya na hindi nga raw kailangan gawing komplikado pa yung strategy. Kailangan nila ng effort, disiplina, physicality. At yan mismo nga raw yung kailangan nila para makapagsabayan, at malaking factor dyan itong si DeAndre Ayton para magbigay ng malaking impact sa interior nila, support kay Jackson Hayes. Kung gagamitin yan ni Redick, walang no choice kung hindi magtiwala nga raw sila ngayon kay Ayton na bumalik yung pagiging double-double machine niya sa series na to. Based kasi sa mga analyst, kailangan ni Ayton na mag-contribute 15 to 10 plus sa series na to para lang makasabay sila sa Houston Rockets.